What's up mga kasipag? Ngayong araw, sisilipin natin itong ating hiniram na Easy Ride 150P na mayroong basic fuel system na naka-carb type at naka 150cc mga kasipag. At pagdating sa makina single cylinder, single overhead cam, at 2 valves. At newly upgraded GY6 na rin ang ating makina na mayroong 10 horsepower at torque at 10.2 Nm. At bago natin ipagpatuloy, paki-like, comment, share and hit the notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos. Let's go! So, yun mga kasipag, sisilipin natin itong ating isa sa mga maxi scooter na lumilevel ngayon sa mga sikat na brand mga kasipag. Bukod kasi sa kalahati lang ang presyo nito sa mga mamahaling brand mga kasipag, is pagdating naman sa pormahan mga kasipag, talagang lumilevel talaga siya mga kasipag. Kung ipaghahambing mo nga siya mga kasipag, lalong lalo na sa PCX mga kasipag, parang copycat talaga niya mga kasipag. Pero may kaibahan naman talaga siya mga kasipag. Hindi naman talaga natin masasabi na copycat siya mga kasipag. So yun nga, maraming magsasabi na bakit itong motor na to ang ating nagustuhan, or bakit ito pa hindi naman siya ganoon kasikat na brand. At kesyo marami siyang sira, kesyo madali siyang masira, kesyo ganyan, kesyo ganun. So sa akin hindi naman nakabase yan sa mahal ng motor at sa brand ng motor mga kasipag, kasi nakadepende pa rin naman yan sa nagdadala mga kasipag. So kahit gaano pa kaganda ang motor mo at saka gaano pa yan kamahal, kung kaskasero ka pag maniho mga kasipag, at saka wala kang respeto pagdating sa pagmamaneho mga kasipag. Wait a minute! Another one. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Baliwala lang ang ganda ng motor mo or ang brand ng motor mo kung kaskasero ka or yung sinasabi nila kamote mga kasipag. So para sa akin lang naman, sobrang comfortable nito ating Easy Ride 150P mga kasipag, kasi para ka lang nag-jet ski pero hindi sa tubig mga kasipag, kundi nasa kalsada mga kasipag. Tsaka bakit nga ba Easy Ride 150P mga kasipag? Maraming nagsasabi na yung P is para sa copy niya kay PCX mga kasipag, pero para sa akin ang P na yan is stands for pinautang mga kasipag, kasi hinulugan pa natin to mga kasipag. So unang nagugustuhan ko dito mga kasipag is itong kanyang stainless naked handlebar mga kasipag. So pansinin nyo mga kasipag, hindi mo na kailangan pang magpa-modified mga kasipag, kasi naka naked handlebar na siya mga kasipag. At take note, stainless yan siya mga kasipag. So sobrang angas talaga tingnan siya mga kasipag. So at napaka suabe mga kasipag. Sa manubela naman natin mga kasipag, nandito yung mga basic switches mga kasipag. Katulad nito ating passing light mga kasipag. At saka itong ating high beam unlubing switch. At saka ang ating horn switch mga kasipag. At sa baba naman nito mga kasipag, ang ating turn signal lights mga turn signal switch mga kasipag.
So, at saka sobrang comfortable siya sa ating kamay mga kasipag. So, hindi ka talaga mahihirapan dito mga kasipag. Tsaka sa right side naman mga kasipag, yung ating kill switch button mga kasipag. At saka ang ating park light at saka headlight switch mga kasipag. And then sa baba niya mga kasipag, ang ating engine switch mga kasipag. So, ganun pa rin siya mga kasipag. So, sobrang easy mga kasipag. Sa lagayan naman ng susi mga kasipag. So, meron na siyang parang maliit na ring light mga kasipag. Dagdag pogi na rin sa ating Easy Ride 150p. Pagdating naman sa speedometer mga kasipag, naka-color digital na siya mga kasipag at kumpletos chikados na siya mga kasipag. Kumbaga, ito ang ating RPM na sagadang ng 10,000 mga kasipag. At saka ito ang ating speedometer mga kasipag na converted na siya to kilometer per hour. At ang ating odometer mga kasipag. At nariyan na rin itong ating oras mga kasipag. Dito natin makikita ang oras. Yung mga oras na ginungkol natin sa kanya. Pero iba pa rin yung pinili. Ito naman ang ating voltmeter mga kasipag. At nasa gitna naman ang ating fuel indicator. Meron na rin itong dalawang button mga kasipag. Dito natin makikita kung gaano nakalayo ang ating natakbo at dito na rin natin i-reset ang oras mga kasipag. Yun nga mga kasipag, unang-una talaga na agaw ng atensyon natin is mayroon na siyang malapad na windshield na siyang babasag sa malakas sa hangin. At take note, non-adjustable po siya mga kasipag. Meron din tayo daytime running lights mga kasipag na pwede mo naman patayin sa switch niya kung gusto mong makatipid. Pagdating sa mga ilaw natin mga kasipag, naka-projector lang tayo kaya expected talaga ang liwanag nito. Lalo itong sa headlight natin na naka-split LED na rin. So, 4 yan mga kasipag. 2 sa kaliwa at 2 sa kanan. So, expected na rin na kapag nag-high beam tayo, 4 din yan nagsabay-sabay. Na kaya, sobrang liwanag talaga ang bato nito sa makakasalubong natin mga kasipag. Ito nga sobrang liwanag kahit naka-low beam lang tayo. At astig din yung ating turn signal lights mga kasipag. Agaw atensyon din kung saan siya naka-built. Na sa first look pa lang natin, hindi mo talaga siya mahalata na turn signal lights pala yan. Sa likuran naman natin, yung T-lights natin is hindi siya gaano kalaki, hindi rin siya gaano kaliit. So, as intensyado talaga siya mga kasipag at naka-LED na rin yan mga kasipag. Same sa headlights natin. Pati na rin ang ating turn signal lights. At konting reminders lang sa ating turn signal sa mga kasipag sa design ng pagkakalagay niya. May malaking tendency talaga na masasagi siya kaya doble ingat na lang mga kasipag. Idagdag na rin natin itong mga basic na makikita sa front at rear natin mga kasipag. Katulad ng shocks at braking system natin mga kasipag na mayroong 2 telescopic fork suspension. At naka-disc brake na rin tayo mga kasipag na may 2 piston pot caliper. At ang mugs natin mga kasipag na aluminum mugs na may size na 14 inches. Habang sa rear naman natin ay may dual shock na mga kasipag. At non-adjustable mga kasipag. At mayroon din itong single pot caliper na naka-disc brake mga kasipag. Ang mugs naman natin kay katulad lang sa harapan na aluminum. At ang maganda na rin mga kasipag, pagdating sa gulong natin, sa harapan na mayroong sukat na 100/80/14. Na advantage na rin, lalo na sa malalayong rides. Dahil sa ito ay tubeless mga kasipag. Habang sa likuran naman ng gulong natin,
ay may sukat na 120 by 70 by 14 mga kasipag. At tubeless na rin yan mga kasipag. Ang ganda na rin ng setup ng panggilid natin mga kasipag. Pansinin nyo ang ating air cleaner box. Hindi siya gaano kalaki at hindi siya sakit sa mata tignan. At ang kagandahan pa nito mga kasipag, maliban sa mayroon na itong voltmeter, mga kasipag, ay mayroon din siyang kick-starting pole which is sobrang laking tulong nito. Lalo na kapag nagaberya ang baterya ng motor natin. At sa hindi nakakaalam, bihira lang ang maxi scooter na may kick-starting pole na yon, mga kasipag. At ito bago ko makalimutan mga kasipag, kung marami kang gamit or accessories, tiyak na magugustuhan mo ito. Dahil sa mayroon din itong love compartment na pwede mong paglagyan ng cellphone, papers at iba pa. Isang simpleng push mo lang ng konti at bubukas na yan. At kung mahilig kang mag-rides o mag-travel sa malalayo, no worries kung malobat man ang cellphone mo. Dahil may USB charger port na rin yan sa loob mga kasipag. Ang tanging kailangan mo na lang ay yung cord. At pansinin nyo rin itong lagayan ng susi natin o ang main switch natin mga kasipag. Makikita mo na rin sa tabi ang fuel button at ang seat button mga kasipag. No hustle na mga kasipag. Hindi mo na kailangan pang bumaba para magpa-carga ng gas dahil easy na lang. Pagdating sa gas natin mga kasipag, meron itong 10 liters tank capacity. Kaya mga kasipag, alam mo na kung mag-full tank ka, maghanap ka na ng kasama. Paano masabi? Siyempre, para makatipid. Gago! At nagre-range nga pala ito ng 35 to 40 km per liter ang consumption mga kasipag. At mayroong 90 watt speed km per hour mga kasipag. Pero nakadepende pa rin yan sa nagdadala, sa bigat at sa kondisyon ng daan mga kasipag, lalo na at carburetor type itong maxi scooter natin mga kasipag. At pagdating naman sa upuan mga kasipag, sobrang angas na mga kasipag. Pansinin nyo ang cutting ng upuan natin mga kasipag. Para ka nang naka-camelback na upuan at bukod pa dun legit na comfort ang maibibigay talaga nito pag inupuan muna. Kung bubuksan naman natin itong seat natin, wala ka talagang makikita kundi ang kalakihan niya mga kasipag. Nasa 20 liters capacity na siguro ito mga kasipag. Hindi lang ako sure. At isa pa mga kasipag, yun nga lang mga kasipag, sad to say lang na hanggang half face helmet lang ang magkasya mga kasipag. Pero kahit pag ganun dudes pa rin naman, nariyan na rin ang ating battery. At ang cute ng pagkakalagay mga kasipag. Isa din sa attention spot ito mga kasipag. Isang ating pillion footrest o pedal mga kasipag. Bukod kasi sa aluminum na ay malapad pa ito, na magbibigay ng comfort sa paa mo kahit mag-long ride ka pa ng mag-long ride. Hindi talaga mangangali ang paa mo. At kung naka-fold naman siya, hindi mo talaga mahahalata na pedal pala siya dahil na rin sa design niya. Sa exhaust pipe naman natin mga kasipag, suwabe ang pormahan ng heat guard natin kung mapapansin nyo. Plus sobrang flexible na rin ang ating heat guard mga kasipag. At bukod na rin sa may dating ay safe na rin ang aangkas mga kasipag. Kasi natatapan lahat ng heat guard ang exhaust pipe natin mga kasipag. At lastly mga kasipag, syempre ang ating wheel carrier na built-in na sa ating maxi scooter na Easy Ride 150p na ang angas ng pormahan. At hindi lang porma ang angas niyan mga kasipag. Dahil kung nagbabalak kang maglagay ng puff box, ay hindi mo na kailangan pa ng bracket kasi plug and play na itong wheel carrier natin mga kasipag. So talagang easy na mga kasipag, isang Easy Ride. Kunting reminders lang mga kasipag sa Easy Ride 150p natin. Kasi unlike sa ibang maxi scoot na namamatay kapag ka nag-side stand ka kasi parang may kill switch ang kanilang side stand. Itong si Easy Ride 150p natin is walang kill switch mga kasipag. Kaya doubling pag-iingat lang talaga ang kailangan mga kasipag. Ngayon mga kasipag, kung sa presyohan nito, dahil nasa madiskarte tayo pinasok natin itong pangungutang. So sa madaling salita, hiram lang ito sa kumpanya, tsaka na natin tatawagin atin kapag na fully paid na. So base lang sa akin sa installment term ko, isang down payment ko ay 6,000 payable within 36 months. Tapos mayroon akong monthly amortization na 3,200. Tapos pag on date or on time payment ka ay may rebates na 400 pesos. Kaya nasa 2,800 na lang ang babayaran mo monthly. Pero kung may kayamanan ka o di kaya ay wala pang problema sa pera, nasa 60,700 to 71,000 lang naman kung i-cash mo. So yun lang muna mga kasipag. Maraming salamat.